ano po ba yung mga pressing issues na inyo pong naobserbahan na kinaharap po ng ating mga senior citizens? Alam mo, number one, yung health nila. Kaya, nagpapasalamat naman ako sa presidente ng PhilHealth kasi yung mga nagda-dialysis, totoo, libre yung dialysis nila 3 times a week. Kaya nga lang, binibili nila yung gamot at saka dialyzer. Kung minsan umaabot ng 1,400, kung wala ng pera yung nagda-dialysis na senior citizen, di wala na, kawawa naman, di ba? Hindi na makadialysis. So, nahingi ko kay President Ledesma ng PhilHealth na libre na lahat. So, starting today, October 1, libre na lahat. Ang gamot, ang Epotin, ang dialyzer, hindi na problemahin ng mga senior citizen at libre na lahat. Magandang balita ng PhilHealth po na ito, Press Mandy. Magpakita ka naman dito sa ATM. Nauuna pa si Kong Mila dito po sa pag-aaral sa mga PhilHealth programs. Pero syempre, Kong Mila, isa pa po doon sa mga laging tinatanong din po ng mga hindi senior citizens. Hindi parang sobrang dami na ng mga benepisyo ng mga senior citizens. Paano ng mga kaming hindi senior? Bakit naman kami walang mga benepisyo? Anong paliwanag pa natin? Dapat lang kasi it's payback time. Nung kabataan naman namin, ginawa naman namin lahat ang magagawa namin para sa ating gobyerno, para sa ating lipunan. Dapat lang naman na, bigay naman lahat ng dapat ibigay sa amin. Ano pong mga financial assistance po yung available naman, no? Para doon po sa ating mga senior citizens? Well, meron tayong yung MAIP na tinatawag medical assistance para sa mga hospitals, lalo na sa gobyerno, government hospitals. Meron namang konti lang para sa mga private hospitals. Yun, ay nagbibigay kami ng guarantee letter para pagbayad nila sa mga bills nila sa hospitals. Yun ang MAIP. Ngayon naman, yung financial assistance, yung mga walang pambili ng gamot, walang pambili ng pagkain, walang pagpalibing, pwede naman kami sa financial assistance DSWD, yung tinatawag na AIX at AKAP. Ano ba yung mga serbisyo at benepisyo na talagang dapat ho nilang na-enjoy? Kasi iba't iba ho ito. On a national level, meron po yung binabanggit po ninyo, yung 20% discount, doon po sa mga lokal na gobyerno. Meron yung libreng pa-cake. Meron yung mga libreng pasine. Gusto ko na maging senior citizen para manood ng sine. At saka parking. Yan, free parking. Ano ba yung mga yun, Kong Mila? Yun. Kung senior citizen ka at nasa pangalan mo yung RCR, okay, no? May discount ka sa NLEX, SLEX. Oo, tapos yun din tapos yung sa parking libre ang mga senior citizen. Tapos yung sinehan, may one day, I think every Monday, libre sila sa sine the whole day. Oo, maski na doon na sila hanggang gabi, libre naman sila. Oo, tapos yung restaurants, yun, 12% VAT exemption and 20% senior citizens discount. So, parang 32. Pero kung sumain mo, kasi alisin muna yung 12%, parang almost 30% ang discount. Din po, no? Yes, ang pagbili ng gamot, ganun din. At pagbili, pagkain sa restaurant, pati concert, kasama. Oo, kasi syempre, may mga mahilig din na nakatatanda na ang concert, di ba? Libre, may discount din, 12% and 20%. Balita nitong nakaraang araw, kung saan naglinaw po yung Department of Justice, no, si Undersecretary Raul Vasquez, ang sinasabi niya, no exceptions! Kailangan pong may prioridad ho sa pila ang atin pong mga senior citizens. Ang sinasabi niya po, Kong Mila doon, wala namang sinabi yung pong senior citizens law, no, na meron pong, pagka manonood kayo ng K-pop, hindi pwede, o pag manonood kayo ng mga pangmatanda lang, pwede. Kumbaga, ang sinasabi ho ng batas, lahat ng mga serbisyo, kailangan ho po may first preference ang atin pong mga senior citizens. Priority kami yan. Batas yan, nasa 9994 yan. Hindi kami dapat pumila. At sa lahat ng bagay, priority kami.
Pwede rin palang ma-avail yung discount doon sa mga concerts. Paano kapag yung mga apo, halimbawa, pwede bang magpabili o para ma-avail ko yung discount? O kailangan yung mismong senior talaga ang manunood sa concert? Well, senior talaga. Oo, kasi syempre titingnan din naman pagpasok mo, 'di ba? Titingnan din naman 'yun. Marami na rin namang package ang PhilHealth na talagang tutulong sa mga senior citizen. Lalo na yung mga cancer patient, may mga package na rin sila para sa cancer patient kasi kung minsan ang problema nila yung chemo, no, dahil isa lang ang nagbebenta ng pang-injection, yung Globo. Kaya nga nag-arrange kami ni Secretary Herbosa na sila na ang mag-provide nito, sila na ang makipag-usap sa Globo at sila na ang bumili para sa ganon libre na rin yung gamot ng mga cancer patient. Kasi sabi ko nga, may cancer na nga, bibigyan pa natin sila ng problema kung saan kukuha ng pera pambili sa Globo. Cash naman yun kasi private. So yun, under negotiation kay Secretary at may naisip na yata siyang paraan para malibre na yung injection. Yung isa sa Oo naman, maabuso naman, di ba? Doon magagalit yung pong mga tao. Kaya nga, yung mamit daddy ko, isasama ko na lagi sa mga kainan para libre yung parking ko. Yes. Ha? Yes, hindi bale sa mga hotels, sa mga na basta yung senior citizen ang nag-check-in, pwedeng isama niya mga apo niya. Siguro kung mahalaga din yung awareness hindi lang mismo doon sa mga senior citizens kundi lalo na din po doon sa kanilang mga kamag-anak nang sa ganun yung mga kamag-anak na nag-aalaga po sa kanilang mga senior citizens alam yung ano nga ba yung mga benepisyo kung saan entitled yung magulang ko. Yes. So ano po ang mensahe nyo doon sa mga nakikinig po na may mga senior citizens sa kanilang tahanan? Oo, dapat malaman nila yan kagaya ng na batas na, pirmado na yung 80, 85, 90, 95 yung centenarian amendment to centenarian law, no? Yung mga 80 years old, 85, 90, 95 makakatanggap ng 10,000. Pero yun parang bingo dapat tumapat ka ng 80 mo. Kung 82, antay mong 85 ka. Ganun tong batas na ito. Kaya dapat yun malaman ng mga nag-aalaga kasi sila ang magre-register. Kasi kung matanda na masyado, 95, di ba? Hindi na niya alam yung batas na yan, sila na ang talagang magre-register na 95 na yon, entitled siya sa 10,000. Ganon. Linggo rin ang pagka-file ng Yes. pong mga party list. Yung po bang United Senior Citizens Party List magpa-file ngayon pong linggo sa Manila Hotel. Bukas. Nako, bas-bas ba ng mga senior ang magpupunta ron? Oh yes, oo. Ang dami na nga nagtatawagan. Sabi ko, wag na kayong pumunta, mapapagod lang kayo. Ewan ko, magsisipuntahan yata sila. Gusto nila daw makita na kagaya nung last, ko nga, may nagdala pa ng mga drums, mga hindi ko alam yon. Kaya sabi ko, wag na kayong magpunta, mapapagod lang kayo, mainit. But if I know, baka marami rin pupunta. Kagaya nga nung naaprubahan yung Universal Social Pension sa Kongreso May 22, 2024. At tumawag lang ako ng dalawang presidente doon na lang sa malapit sa Congress para pwede sila maglakad, pwede sila Ay Diyos ko, nagulat ako. I was expecting 100 lang ang manunood, no? Dumating 1,000. Sabi ko, saan ko kayo ilalagay? Punong-puno yung yung plenary talaga. Ganyan mga senior citizen, talagang sabik na sabik sila sa mga pribilehyo nila at benepisyo. Kaya talaga naman pinakita nila yung puwersa nila noong Universal Social Pension at baka mangyayari na naman ito sa Senado kasi nasa Senado na para ma-approve agad. Iba rin po talaga yung suporta ng mga senior citizen kung tungkol naman din talaga sa benepisyo Sa nila yung benepisyo mag-uusapan. nila. Talagang lalakas ang mga tuhod talaga. Totoo, yun lang naman ang inaabangan nila talaga na na mga na benepisyo nila kasi wala di ba wala na rin silang pinagkakakitaan. Syempre yung iba naman ayaw naman nilang maging burden ng mga anak, di ba? So, the more benefits they have, the better for them. Oo, tsaka parang na rin, confidence sa sarili na may sarili ka pa ring pera, di ba? Kung may pension ka, kaysa umaasa ka. Kung Mila, ano lang yung mensahe sa atin pong mga lolo't lola, I'm sure proud na proud ho sila
doon po sa talaga po nga pagsiservisyo po ninyo para sa kanila sa Kongreso. Yan lang naman po ang hindi naman na ipagmamalaki o ano, yung pagseserbisyo ko sa kanila ay talagang habang buhay yan. Habang ako'y humihinga, asahan nila na ipaglalaban ko ang kanilang karapatan, kapakanan, pribilehyo at benepisyo. Kasi gusto ko lahat ng senior citizen masaya, malusog at maginhawa ang buhay. Kaya ito talaga ang pinipilit kong ma-attain para ibigay sa kanila ang kaginhawaan ng buhay. Ayun naman po. Maraming salamat, Kong Mila. Mabuhay po kayo. Balik kayo rito. Salamat, Terry. Salamat, Alex, sa pagkakataon na binigay nyo sa akin para Okay. ma-reach out ko mga senior citizens. Yes po. Maraming salamat, Kong Mila. Yan po mga kaibigan. Si Congresswoman Mila Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Maraming salamat po.